Yeah. So, hindi ko na po patatagalin. Ang topic po natin is patungkol po sa letting go. So, lagi natin naririnig yung salitang let go, no? So, ang title po natin is Let Go, Let God. Kapag narinig po natin yan, parang madaling sabihin pero mahirap gawin. No? Kadalasan kasi feeling natin, ang bigat-bigat ng buhay natin, ganyan, nararamdaman natin, may mga, hindi natin nare-realize na may mga bagay pala na, na pinangahawakan tayo na siyang nagpapabigat sa atin. So, bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo, hindi po tayo ng guidance sa Lord. Amen. Hallelujah, Lord God, Father God in heaven. Thank you, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na kami muli, Panginoon, ay nagsama-sama upang makarinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ng iyong salita nga lamang, Panginoon, ang siyang lumabas sa aking mga bibig, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang kumilos sa aming mga puso. Hipuin mo, Panginoon, ang puso namin, ang aming tenga, Panginoon, ang aming isip, Panginoon, sa mga salitang aming mapapakinggan, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang maitaas sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hinihiling ko nga, Panginoon, patuloy na wisdom mo, Panginoon, na siyang patuloy, Panginoon, na dumaloy sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. In this we pray in Jesus' name. Amen. So, ulitin ko po, kadalasan, feeling natin ang bigat-bigat ng buhay natin without realizing na it is because we are holding on to, into past hurts, unhealthy relationships, or possessions na wala nang mabuting dulot sa buhay natin. We have this fear to let go. Totoo naman na kahit Christian na may mga bagay pa rin na kinikip tayo sa ating sarili na hirap tayong i-let go. We cling out of fear o hindi natin ito ma-let go kasi takot tayo. Kasi iniisip natin na letting go means losing control, na para bang katapusan mo na kapag nilet go mo yun. Ang totoo, holding on can trap us in pain at hinahadlangan tayo nito sa pagtahak sa landas na inilaan sa atin ng Lord. Patuloy lang tayong masasaktan at worse, hindi na natin nagagawa yung plano ng Lord sa buhay natin. So, next slide po. So, may mga examples po ako na nakuha. Dito po yung dependent personality disorder or yung DPD. Sabi dito is a pattern where we find it hard to let go of people even when they are hurting us. Ito yung mga taong nagiging dependent sa kapwa-tao imbis na sa Lord. Kaya kahit na nasasaktan o niloloko na, hindi pa rin kayang mag-let go. Dahil feeling nila kapag nilet go nila is nawawalan sila ng purpose sa buhay. So parang ito yung sa salitang tao na ginagawa nilang mundo yung taong hindi naman dapat gawing mundo. No? Tapos pangalawa po, hoarding disorder. Ito naman po, a constant struggle to throw away things because you think you might need to keep them. Ito rin po yung nakakainis na parang inaano po itong sakit kino-consider. Ito yung mga tao na hirap mag-let go ng mga bagay, mga gamit, ganyan. Ayaw nilang itapon kahit na parang wala nang pakinabang para sa kanila. Siyempre, parang imagine nyo nung daming kalat sa bahay. Siyempre, yung maano mo kaming maiirit na kagay, maiis ka. Yung ganitong disorder is parang nakaka-apekto talaga siya sa atin. So, sabi dito, ito yung mga nakakaisa scenario, yung alam mo na kahit wala naman ang paggagamitan yung bagay, pero ayaw pa rin itapon kahit na parang panahon pa yun ng kapanganakan ni Trillanes. Yung damit, ganyan, lasog-lasog na, pero ayaw i-let go kasi kaya ipapamana pa sa apo nun sa tuhod. Kasi, basta nagiging kalat na lang siya sa bahay mo. Parang wala nang space, hindi mo hindi mo kayang i-let go. Imbis na mapakinabangan pa ng iba, ipamigay mo, ganyan. Hindi mo, kasi kinikip mo lang sa sarili mo, ayaw mong ipamigay. So, meron din po palang ganitong, klase na yung di kayang mag-let go ng mga gamit. So, ayan, sabi po dito, tinawag tayo ng Lord into a different path. Isa na rin na yung magtiwala at mag-surrender sa Kanya. Gusto ng Lord na matuto tayong mag-surrender, mag-let go, at let Him take control para ma-overcome natin yung fear. So, dito po tayo sa next slide. Ito po yung mga bagay na nilagay ko na dapat natin i-let go. Sabi po dito, world standards and promises. Babasahin po natin yung text natin sa Galatia 1:10.
Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Amen. Sino po ba dito yung mga alipin ni Kristo? Amen. No, lahat tayo, we claim na tayo yung mga alipin ng Panginoon. So, bakit iisipin natin yung iisipin ng iba or ng mga tao, yung approval ng iba, kung dapat lang natin pagtuunan is yung approval ng Lord. Amen. So, ayan yung nagiging reason or nagbibigay takot sa mga tao, yung hindi nila ma-meet yung standard ng mundo. Kasi ang sabi po, the world standards and practices, meron po talagang standard ang mundo. So, yung mga tao, natatakot sila na parang mapahiya sila, ganyan, natakot sila mag-fail sila kasi ano na lang yung sasabihin ng ibang tao. Pero ang sabi ng Lord, no, hindi dapat yun yung tignan natin, kundi ang tignan natin or mag-focus tayo sa Lord, yung approval lang ng Lord. So, example po, we know naman po na exposed na po ang lahat sa social media, kahit ano pang edad, ayan, mga kabataan. So, doon po sa social media, kada scroll mo, may makikita mo na normalize na yung mga relationships, ganyan. So, yung mga bata na engage sila sa nakikita nila yung mga gano'n, na-engage sila na pumasok sila sa relationship kahit na sobrang aga pa, ganyan, 12 years old, nakita mo na, naghahanap na ng boyfriend sa so makikita mo pa notes niyan, LF kausap or looking for kausap. So, makikita mo yun sa notes niya. So, parang makikita natin na na totoo yung naging totoo na talaga yung salita ng Lord na may mga standard talaga sa mundo, hindi yun yung kalooban ng Lord sa atin. So, sabi po dito, parang cool ka kapag mag-display ka ng boyfriend or girlfriend. Yun yung nasa tingin ng kasi nakikita nila sa Facebook, nakita nila na sobrang public display yung affection ng mga tao na parang nasa K-drama yung buhay nila. So, ayun, na-engage yung mga bata sa gano'n, naiingit sila. So, gusto nila nilang maranasan yung gano'n. So, ayan, imagine 12 years old ka, imbis na nag-aaral, tsaka naglalaro ka pa, nararanasan mo na yung mga unnecessary pains. Makikita mo na yung mga notes ng LF for kausap, gusto na agad ng may mga kausap, yung kiligin lang, ganyan. Tsaka, sadly, may instances na nagagawa na nilang mag-self-harm kasi may iba na, pag nalaman nilang may crush yung crush nila, sasaktan sila. So, ginagawa nila, sinasaktan nila yung sarili nila. Dapat, hindi naman yun yung nangyayari, no? Kasi bata pa, 12 years old pa na gano'n na. So, sometimes, it's hard for us to let these standards and promises go because we have entitlement within ourselves. So yun, feeling natin, buhay naman natin to. So wala akong paki, gusto ko lang ma-meet yung maparangalan ako sa mundo, makilala ako, ganyan. So parang hindi mo pinikilala talaga yung Lord na siya yung buhay, yung Lord sa buhay mo, na siya yung dapat yung kunan mo ng approval, no? So, second po, people who are leading us away from God. Basahin po natin yung text sa Santiago 1:14 to 15. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Amen. Holding on to what tempts us into doing things that is not the will of God, or what we fear losing only leads to spiritual death. Yung mga bagay na feeling natin tama sa paningin sa isip natin, pero hindi natin na alam na hindi yun yung will ng Lord. Kaya pupunta tayo sa point na namamatay na yung spirit natin, na wawala na yung relationship natin with God, no? Surrendering to God's will is the way to life. Amen. Kung parang alam natin na may mga ganito pa tayong mga bagay na kinikip sa Lord, ang gawin na natin is i-surrender natin sa Lord. Kasi, sabi nga ng Lord, siya yung life, di ba? Siya yung magbibigay ng buhay sa atin para hindi tayo talaga patuloy na mawalay sa Kanya. Sabi nga po sa Proverbs 14:12, there is a path that seems right unto a man, but it ends in destruction. Amen. So, sometimes we cling to what seems right in our own eyes, but only God's way leads to life. Example po ulit sa relationship.
let's say na nasa tamang edad ka na. Yun kasi minsan yung yung parang sinasabi ng mga, nasa tamang edad naman ako, bakit pa pinapakailaman niyo ako? Ganyan yung nila. Parang kasi pag sinasabi ng pastor, ng leader na, i-let go mo na yan yung relationship na yun kasi hindi naman nakakabot sa'yo. Pero parang ang nagiging ng mga ng ibang tao or ng ibang Christian is, nasa tamang edad naman ako, bakit niyo ba pinapakailaman? Ganyan. So hindi na nila hindi na nila kino-consider yung advice sa kanila na i-let go yung tao kasi nga inisip nila na nasa tamang edad na sila and yun yung nila, rason nila. Pero hindi nila iniisip kung ano ba yung impact sa kanila ng tao na sinasabihin na i-let go. Kung ito ba ay nakakapagpahiwalay sa'yo sa Lord. Dahil ba sa relationship na yun, nalalayo ka na sa Lord, hindi yun yung nasa isip nila, kundi yung isip lang nila is patunayan sa sarili. Kasi minsan may mga tao na natakot silang i-let go yung tao kasi nga parang kahit kasi sabi ng leaders nila na yung impact nun is hindi nakakabuti lang sa kanya. Parang gusto nilang ayusin lang yung tao na yun. Parang yung word na I can fix him. Parang ginagawa nilang Lord yung sarili nila sa taong yun. Kasi siyempre wala pong tao na kayang paayusin ng tao, kundi ang Lord lang ang kayang mag-ayos sa buhay natin. Amen? So, mali yung isip na parang ikaw yung aayos, yung you can fix that person, kaya ayaw mo siyang hiwalay. Parang ayaw mo lang mapahiya sa mundo kasi di ba pumasok sa relationship na yun, pinagsalbihan ka ng mga leaders, ng pastor na hiwalay mo na yan kasi walang mabuting mag-iduduhan yan. Ayaw mo lang mapahiya, parang gusto mong patunayan na may kaya kang gawin sa taong yun para maging maayos. So, ayun po, mali yung ganong thinking. Kaya, yun, nag-uuwi lang talaga sa nasasaktan or naloloko. Kasi nga, pinahinayaan mo. Sinabihan ka na pero nagpatuloy ka pa rin. So, di ba sabi nga ng Lord, anak niya tayo. So, payag ba tayo na gano'n-gano'n lang tayo? Alam natin, inheritan tayo ng Panginoon, ng kingdom niya, di ba? So, dapat alam natin yung worth natin bilang tayo mga anak ng Lord. Amen? So, letting go of our own desires and trusting Him is the true path to freedom. Amen. So, tunay nga na kapag may mga may mga pastors and leaders na talaga nagsasabi sa atin, nag-a-advise. So, kapag nandun yung obedience natin, no, patuloy tayo nagsasubmit sa kanila, andun yung yung guidance ng Lord, makakamit mo talaga yung tunay na kalayaan na pinagkakaloob ng Lord. Tapos, may nabasa po ako sa TikTok, yung sabi doon, only they taught ka. Pag parang nagulang mong nabasa, parang was the one that got away. Yun yung world, yung meaning ng world. Pero, ang meaning niya pala sa Lord, the one that God approves. Yun pala yun. So, yung totoo na hindi naman tayo ililid ng Lord sa taong ikakasakit natin, no? Basta hintayin lang natin yung perfect time ng Lord. Huwag natin pangungunahan yung timeline na parang ikaw talaga yung Lord ng buhay mo. So, pangatlo naman po, lastly, past. Yan. So, basahin din po natin dito sa Roma 3:23-24. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Amen. So, sabi po dyan, lahat ay nagkasala. So, walang exempted, lahat tayo palang makasalanan. No? So, may mga, talaga tayo nakaraan talaga, parang sinasabi nilang bubog sa atin. Yung pag natin na alala natin is parang down tayo, ganyan. Nagkakaroon tayo ng takot sa sarili natin. Pero, lagi nating alalahanin na okay lang na magkamali. Kasi si Lord, andyan siya lagi para tanggapin tayo ulit. Pero huwag na natin balikan syempre yung kasalanan na yun. Dapat, mandun na yung tunay na, natin na forgiveness natin sa sarili natin. And yung patuloy na, na pagbabago talaga ng pagsisikap natin na baguhin yung gano'n. Sabi nga dito, madalas yung past, kung santang patao, minumulto ng nakaraan ganyan. Ito yung fear ng iba. Pero, sabi dito, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang binigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. So, His grace is bigger than your mistakes.
mistakes. Amen. Yung grasya ng Lord, napaka-ano niyan napaka lawak niyan. So kahit anong pagsabihin mo na parang wala, di na ako kayang patawarin ng Panginoon. O let's say na may encounter ka tayong mga tao na parang iisipin na hindi ka na magbabago, ganyan, parang wala nang ibabago yung pamilya nyo, yung ganyan, hindi na tataas yung, hindi nyo dapat isipin kasi ang sinasabi nga, malawak yung grasya ng Panginoon, handa ka niyang tanggapin kahit sino ka pa. Amen. So, sabi nga, pinagwalang sala na tayo sa paningin ng Lord, kaya huwag na natin balikan yon. Huwag na natin isipin kung ano ang iisipin ng ibang tao. Sabi nga kanina, di ba, hindi yung approval ng tao yung isipin natin, kundi yung approval ng Lord. Amen. Kaya naman, dalawa lang nang nakakaalam ng Lord yung kung ano talaga yung laman ng puso mo. Kaya hindi mo dapat isipin yung sasabihin ng tao or kung ano man yung iisipin sa'yo. Kasi nga, si Lord naman ang nakakaalam ng puso mo. Amen. Sabi dito, let go past hurts. Either ikaw ang nakasakit or ikaw yung nasaktan. Kasi hindi ka makakalaya sa takot kapag hinayaan mong manatili yan sa'yo. Meron din instances na natatakot tayo or nahiya tayo umattend sa church or sa service kasi nga nalaman ng church ganyan kung ano yung past mo o ano yung nangyari sa'yo noon. Pero yun yung sinabi dito na pinawalang sala tayo or tawag dito, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob walang bayad niyang binigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus. O let's say na nagkamali ka, pero dapat dito sa church, tinatanggap pa rin natin yung tao. Kasi hindi naman, sabi nga lahat tayo nagkasala, hindi tayo lahat tayo may past, lahat tayo may mga pagkakamali, hindi tayo dapat nagbibilangan ng mga pagkakamali nung dati, yung mga dati pa. Kasi si Lord na yung yung nakakaalam ng puso ng tao. Kaya dapat, let's show grace din sa mga tao na patuloy pa rin lumalapit na nagkamali noon. Amen? So, sabi dito, meron din mga tao na gumagamit ng past against others. Ito yung mga tao na naghahalongkat ng mga nakaraan. Yan. Alam niyo po ba na yung mga ganong tao is nag-show lang ng katuwagan, ganyan, takot. Kasi sabi nga dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala. So walang exempted na para sabihin mo hindi ka nagkasala, banal ka, ganyan. Kaya wala kang karapatan para ungkatin yung nakaraan ng tao. Kasi lahat tayo, di ba po, may mga nagawa tayong mga pagkakamali. So may mga taong ganito, lalo na pag nakikita na umaangat yung buhay ng isang tao, ganyan, or nagbabago na, patuloy na inaayos ng Lord yung buhay niya, para lang makagulo sila, iukat nila yung past ng tao na yun, para lang ma-down yung kapwa nila. So dapat hindi po tayo ganun. Dapat, kapag nakikita natin yung kapatiran natin na inaayos ng Lord yung buhay nila, para nandun na yung breakthrough sa buhay nila, huwag na natin ibabalik yung past nila. Kasi hindi pinapakita na parang hindi nakikita sa'yo yung grace na binigay ng Lord. Parang ikaw, parang hindi mo ba naranasan yung grace ng Lord para hindi mo ibigay yun sa ibang tao? Amen? So, ganoon din po, meron din po mga tao na sobrang naglilin sa past. Yun yung mga taong nakakapagod ka sa akin. Yun yung mga taong kada kwento lang isisingit yung kesyo, ganito siya dati, ganyan siya. Hindi naman po masama yung ganon, yung parang magiging motivation mo, maging inspiration ka sa iba. Pero yung parang magbabrag ka lang, yung pagyayabang mo lang na ganon yung ginawa mo dati, ganyan. Pero yung parang yung intention mo is maka-inspire ka ng ibang tao, yun po yung kalooban ng Lord. Pero yung paulit-ulit lang, kinento mo na yung kapon, kukwento mo ulit ngayon. Ang wala na bang bagong ginawa ang Lord sa buhay mo? Siyempre dapat, lagi tayong mag-look forward sa hinaharap, diba? Lagi nating i-claim yung promises ng Lord na yun yung mangyayari sa buhay natin. Amen. So, last verse po, sa 1 John 2:17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. So, ayun nga, yung para sa diba sa topic natin is let go. So, alam naman natin na yung mga bagay sa mundo, yung mga passwords na yan, yung mga standards, yung past mo, wala yan, hindi siya forever, temporary lang. Lahat yan, mawawala yan. Pero yung mga promises ng Lord, yan yung
kapag nilat go mo yan na sabi nga ng Lord is bibigyan ka niya ng panibagong buhay, pag yun yung pinangawakan mo, is hindi yun mawawala, no? Yun is eternal yun. So, kaya dapat sa atin church, huwag na tayong maglilinya sa past, yan sa mga past hurts, yan sa mga standard ng mundo, kung anong sinasabi ng mundo sa'yo. Kundi, keep moving forward, no? Sabi nga, and overcome na natin yung fear sa kung ano yung mga sabihin ng iba, yung mga failures mo. Kasi ang Lord naman ng patuloy na magtatayo ulit sa'yo, no? At ang Lord na rin ang mag-aayos ng buhay mo. Basta sumunod ka lang at mag-submit ka sa kung ano ang gagawin ng Lord sa buhay mo. So, ayun lamang po ang aking devotion.